yung depensa po ni VP Sara Duterte, ang kanilang team ay excellent po from the very beginning. Maganda po yung strategy nila na stick lang tayo sa procedure, stick lang tayo sa mga hindi nasabing katotohanan. Pagdating po doon nung umpisa, simula pa nung umpisa, pagdating sa video, pagdating po sa statement ni Matibag, pagdating po sa statement ngayon naman dito sa confidential fund. Itong mga prosecution kasi, nasa trial na po tayo, dagdagan nyo naman kasi yung ebidensya ninyo. Kung ano yung prinesenta ninyong ebidensya noon dun sa Committee on Justice at sa mga pakulon ninyo noon para sirain ang imahe ni VP Sara Duterte, yun pa rin ang ebidensya na ibinibigay nyo ngayon. Kaya kapag pinakikinggan ng taong bayan, puro intriga, puro inuendo ang sinasabi ninyo, pero walang connection talaga sa direct participation sa partisipasyon ni VP Sara Duterte. Kaya ang dali ng trabaho ng depensa, ang sasabihin lamang ng depensa, bakit hindi mo ginawa tong bagay na ito? By the way, meron palang confidential funds din itong isang office na ito. By the way, bakit hindi mo chinek itong isang opisina na ito? Bakit hindi pareho yung conclusion na ginawa mo sa isang opisina? Pinapalabas po nila na pinipili lamang ng NBI, ng mga ahensya ng gobyerno, pati ng COA na ito, na ipitin si VP Sara Duterte simula noon hanggang ngayon. Ang trabaho po ng depensa, maganda po yung ginagawa nilang strategy. Hindi po strictly yan na advisable pagdating sa litigation. Nagagalingan nga po ako sa kanila sa ginagawa nila ngayon dahil ang dami po nilang ina-add na information. Yung whole truth po talaga ang isinasama nila doon sa proceedings para maliwanagan po ang taong bayan na ang naratibo po ay hindi lamang naratibo ng prosecution. Buo po ang istorya dapat na iparinig natin sa taong bayan dahil ang totoong istorya po ay simula nung umpisa, ginagawa nilang sobrang seryoso ang isang bagay na maliit lamang. Tapos lumalabas po na sinisingale out nila si VP Sara Duterte sa kanilang pag-audit at pag-iimbestiga at kasama na itong pag-impeachment trial na ito. Kaya all throughout po, very good ang depensa. At sasabihin ko sa kanila na keep it that way, sir. Object lang kayo ng object and mag-stick lang kayo sa technicalities. Pahabain ninyo yung proceedings as long as possible dahil magbe-benefit po kayo dyan. Dahil po mas mahaba yung proceedings, mas nahihirapan yung prosecution, mas nahihirapan tayong lahat na intindihin yung proceedings, mas nagbe-benefit po dyan ang kliyente ninyo. Dahil sabi nga ni Senator Chis, naboboring na ang mga senador, naboboring na ang mga taong bayan, kahit akong abogado at kayo rin na nasa media ay nahihirapan kayong sundin itong impeachment trial na ito dahil ang daming technicalities at kung ano talaga ang point ng prosecution, ang hirap intindihin. Kapag ganyan po ang proceedings ay nagbe-benefit po dyan yung depensa. Kaya good job po ang defense ni VP Sara Duterte. Sir, siguro panghuling tanong na lang para sa akin, nakaapat na witnesses na yung prosecution para dito sa Article 1 ng impeachment. So far, sir, kumusta or ano po yung masasabi po ninyo? Mas gumanda pa ba yung imahe ng ikalawang Pangulo considering na nailatag ng na isa publiko sa taong bayan na mayroon palang resibo yung ginagawa ng Vice President at i-example lang natin yung Mary Grace Piatos kasi nung nakaraan sa Quadcom ay bidang-bida itong Mary Grace Piatos pero nung dito na sa impeachment trial, sir, 70,000 pesos lang pala ang natanggap nitong si Mary Grace Piatos po. Opo, yung mga public adversities and mga public trials po na ito, ayan po talaga ay necessary para ma-solidify yung metal and value ng character ng isang public persona. As a matter of fact, pwedeng tignan ito ni VP Sara Duterte na blessing in disguise eh. Dahil isinalang siya sa publiko. Siya ay talagang tinest siya sa publiko. Talagang dumaan siya sa apoy. Kapag dumaan ka po sa apoy bilang isang public official at lumabas ka na nabuhay pa rin at buo, ay talagang nasolidify na ang iyong karakter at imahe. Kaya nga every time na binabato ng pag-uusig si VP Sara Duterte, simula pa nung umpisa, pati dun sa Committee on Justice at dito rin sa impeachment na ito, hindi talaga siya nabubuwag. O ang kabaliktaran po niyan ay mas lalo siyang lumalakas. Kaya po paglabas nito, thank you so much prosecution, thank you so much sa ating gobyerno sa pag-uusig ninyo kay VP Sara Duterte dahil po diyan ay lumalakas siya bilang contender ng maging presidente ng Pilipinas. Itong mga tao na po kasi na ito, psychologically po, iniisip po nila kapag sisiraan nila ang tao ay ma-undermine na nila yung candidacy ng isang tao. Pero ang second level thinking po niyan ay double-edged sword po kasi yun eh. Kapag binibigyan mo siya ng pagsubok at kapag lumabas siya ng buo, in fact, opposite effect ang ginawa mo sa kanya. Mas lalo mo siyang pinasikat at mas lalo mong sinira ang sarili mo. At sa mga bagay-bagay na ito po,
yung mga ganitong public adversities and challenges, lumalabas po talaga ang katotohanan. Hindi mo po mape-fake news yan. Hindi mo po yan mananarrative. Lumalabas po talaga ang katotohanan dyan dahil naririnig po ang panig ninyo, naririnig din ang panig ng taong bayan, naririnig ang panig ng publiko at sila rin po ang huhusga sa bandang huli. Kaya po kung titignan natin sa survey, mas lalong nagiging sikat pa si VP Sara Duterte dahil sa mga bagay-bagay na ito dahil mas naipapakita ang kahinaan ng mga criticisms na binabaton nila laban sa kanya. Attorney, si Admar Polit ito, kunin ko lang yung reaction nyo po. Baka hindi nyo pa po alam ito. Kapapasok lang na impormasyon po ukol nga po dito sa desisyon ng Korte Suprema sa kanila pong sesyon ngayong araw na ito, August 5, sa unbank ng Korte Suprema, yung mga petisyon nina Attorney Israelito Torion et al. Laban sa House of Representative Committee on Justice and yung petition din ni Vice President Sara Duterte bilang Vice President of the Philippines versus House of Representatives ay na-dismiss ng SC dahil sa issue lang po na moot na ang kaso and na umusad na rin ang impeachment complaints na ipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado at nagsimula na rin po ang impeachment proceedings bilang impeachment court. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Kapag nagsalita na po ang pinakamataas na korte ng ating bansa, bilang abogado po at bilang politician, I am bound na respetuhin na lang po yung bagay na iyon dahil wala na rin po tayong magagawa. Mahalaga po sa estabilidad ng ating lipunan na respetuhin po natin yung mga institutions ng ating gobyerno. Kapag finally nagsalita na po sila sa isang issue, patahimikin na rin po natin. Kaya kapag sinabi po ng Supreme Court na wag nyo nang tanungin dito yan, tapos na nasa Senate na doon na lang kayo lumaban, di ba? Pangit naman, sinasabi siguro ng Supreme Court na pangit naman na istorbohin pa natin yung Senate, lahat na lang nagawa nila doon Hindi naman kami masyadong magmamagaling dito sa Supreme Court para istorbohin pa sila. And by the way, siguro political question naman yung pag-prosecute. And true enough naman po, although reviewable yung findings ng prosecutorial body sa kanilang pag-decide na mag-prosecute, ayaw nila masyadong istorbohin yung mga bagay-bagay na yan. And expected po yan, nangyayari po talaga yan. And lahat po, sa tingin ko po, invariably kapag may ganyang nangyayari po sa lahat ng impeachment trial na nangyayari sa ating bansa, merong ganyang petisyon na nangyayari and invariably pareho po yung disposition ng Supreme Court. Kaya hindi po nakakapagtaka yung ganyang disposition. And bilang abogado po and politician, sinasabi ko po, alright, no problem. Maganda naman ang laban natin sa Senate. Dito na lang kami lalaban. We don't need you, Supreme Court. Opo, Attorney. Para sa kalaman lang ng ating mga kababayan, pag sinabi bang na-dismiss dahil moot na, hindi pa malinaw o hindi pa na-desisyonan kung yung ginawa ba, yung kine-question na ginawa, halimbawa dito sa House of Representatives, ay illegal o legal. Tama ba, Attorney? Kapag sinabi lang naman na moot po, ay wag na nating pag-usapan, tapos na. Parang ganun lang. Moot and academic, yun po ang kompletong statement nun. Ibig sabihin, meron kang linapit na problema sa atin, pero hindi naman na problema ngayon So hindi ko na sasagutin. Hindi ko na problema kasi tapos na Nilagay na nila sa Senate So tapos na po. Ayaw ko nang talakayin pa. Wag mo na akong bigyan ng problema. Ayaw ko mag-isip. Para yun ang sinabi ng Supreme Court. Pero sinasabi niya, pero wait. Hindi ko sinasabi na nagkamali sila doon or tama yung ginawa nila. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang ay kapag nasa Senate na yan at may trial na, wala nang point para mag-decide pa ako at bawiin yun dahil yung pagpasa ng Articles of Impeachment, sinasabi siguro nila na wholly prerogative yan ng House of Representatives, so hindi yan subject sa judicial review. Since naipasa na nila, wala na akong magagawa kung nagkamali sila or hindi sila nagkamali doon sa ginawa nila sa Committee on Justice. So in fairness sa Supreme Court, okay, katanggap-tanggap naman po yung reasoning na yun. Hindi ibig sabihin na nag-decide sila sa kung tama ba o hindi ang ginawa nila sa Committee on Justice. As a matter of fact, I remain na mali yung ginawa nila sa Committee on Justice. As in fact, mali pa rin yung ginagawa nila ngayon. Pero wala tayong magagawa. Nangyayari na po. Pero ang ginagawa lang po natin ay kung mali sa procedure, i-question natin yung mali sa procedure. Kung mali sa merits, tulad ng ginagawa nila ngayon, i-expose natin yung kamalian sa merits. Sa kamalian tuloy ng merits, expose sila ngayon. Puro kulang po ang kanilang mga pinipresenta na ebidensya.